Hallelujah to the Lamb of God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Blessed evening sa lahat ng makapakinig nito ngayon. Saan man dako kayo ng mundo, no? Lalo na sa kapatiran, sa may mga pagsisisi, may mga pananampalataya, at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ang biyaya, kanyang biyaya, awa, pagmamahal ay naway sumasa inyo palagi. In Jesus' mighty name, and kapatid mo kaibigan, so dito ulit ang inyong lingkod upang magbahagi sa patungkol sa salita ni Lord, no? We are not worthy. I myself, hindi ako worthy, sasabihin ko na hindi ako worthy na mag-speak ng kanyang salita, for His words are very holy. Yet by His grace, no, karoon tayo ng karapatan na bigkasin ang kanyang mga banal na salita. And I would like to choose randomly, no, sa Old Testament and the New Testament, and whatsoever ang ma-choose ko dito, yan po ang pag-usapan natin this evening, no. Though I have in my notes na I have verses there na sinave ko na gusto ko ibahagi, but I would like to try, no, kung ano makuha ko ngayon dito sa pag-random selection, no. So what I'm gonna do is to move like this, and I'm gonna close my eyes, and kung saan ito matapat, ayun ang pag-usapan natin ngayon. And one in the Old Testament and one in the New one in the New Testament also. So we will start with the Old Testament. Okay, I'm gonna close my eyes. I'm gonna select one chapter. Okay. Oh, again, not Zephaniah. Siya. Zephaniah na naman ang na-open ko. So the past few days I have done this also, no, because time to time ginagawa ko na mag-random selection sa word ni Lord. So about 2 days, 3 days ago, nag-random selection ako, and napunta rin ako dito, no. Since hindi ko naman matagal noon ginagawa to, pero ginagawa ko ito, but hindi kadalasan, no. But this past 2 weeks ago, about 2 weeks ago, napapadalas ko na ginagawa ito, no, since may kuan din kami ni Mrs. ko ng mga script, may anong tawag dito, may sinusunod din kami na pagbabasa, no. Sa New Testament kami in the book of John. So kuan talaga ang pagbabasa namin, anong tawag dito, by arrangement. Like for example, we begin at the New Testament. We begin at Matthew, and after Matthew, what's next? I think it was Mark, Luke, John. So by arrangement talaga, no. But about 2 weeks ago, no, ito napapadalas ako sa random selection sa pagbabasa, no, sa personal namin na pag-meditate ni Mrs. ko. But kung kami dalawa, so by arrangement talaga ang pagbabasa namin. But once again, by the past 2 weeks, ako ay pag mag-personal kami ni Mrs. sa pagbabasa, ako ang ginagawa ko ay mag-random selection. And as far as I can remember, sa random selection ko is sa Jeremiah, no. May certain talaga na passage na paulit-ulit, no, na mapunta ako doon sa random selection ko 3 times na in Jeremiah chapter 36. So binabasa ko na lang din yung 35, 36, 37, no. So that was the time that Jeremiah had prophesied, no, sa Israel na may masamang mangyayari sa kanila. And also napunta din ako sa Habakkuk, no.
mostly sa random selection ko sa Old Testament, dito ako napupunta sa mga prophets. Sa Jeremiah 3 times, no? Diyan sa 36, Jeremiah 36. And ngayon, dito sa anong tawag dito? Dito ako sa Zephaniah. Sa Bible, sa actual Bible talaga, sa book, ginagawa ko din, no? At doon nga ako napupunta kay Prophet Jeremiah. Dito sa cellphone, kadalasan dito ako napupunta kay Habakuk at kay Zephaniah, at may times din napunta ako kay Amos, no? Dalawang beses yata yun. So dito sa cellphone ko, dito ako napupunta sa mga prophets. So before ko ito basahin, I would like also to go to the New Testament, no? And we will see kung saan tayo dadalhin mapunta dun sa random selection natin. So let's go. So I will move like this once again, and I will now close my eyes. We'll move. I don't know kung saan natin banda, no? Then I will select. Oh! Dito ako napunta ngayon sa binasa namin kanina, no? Nagbasa kami kanina ni Mrs. John. But it was, I think, in 2 John. 2 John. Dito pala kami kanina sa 1 John chapter 5, no? Dito kami kanina. So dito ngayon sa random naman, dito ako napunta sa 3 John, no? 3 John chapter 1. Dito ako napunta, no? So before that, so once again, I will go to the old, no, yung sa nauna kanina, and then babalikan ko yung sa 3 John. So kay kanina ay dito tayo sa kay Prophet Zephaniah. So we will read the book of Prophet Zephaniah. So we will begin at chapter 1, the word of the Lord, which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Iskaiah, in the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah. So sa panahon to ni Haring Amon, no? I mean Haring Hosea, King Josiah, no? So si Prophet Zephaniah nagpropesya siya, nakakarinig siya mula kay Lord by the time of the reign of King Josiah. So ito sinabi ng Panginoon sa kanya, I will utterly consume all things from off the land, saith the Lord. I will consume man and beast. I will consume the fowls of the heaven and the fishes of the sea, and the stumbling blocks with the wicked. I will cut off man from off the land, saith the Lord. I will also stretch out my hand upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem, and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chemarims with the priest, and them that worship the host of heaven upon the housetops, and them that worship that swear by the Lord, and that swear by Malcolm, and them that are turned back from the Lord, and those that have not sought the Lord, nor inquired for him. Hold thy peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord had prepared a sacrifice. He had bid his guest. And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes, the king's children, and all such as are clothed with strange apparel. In the same day also will I punish all those that leap on the threshold, which fill their masters' houses with violence and deceit. And it shall come to pass in that day, saith the Lord, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills.
How ye inhabitants of Makdash, all the merchant people are cut down, all they that bear silver are cut off. And it shall come to pass at the time that I will search Jerusalem with candles, and punish the men that are settled on their lease, that say in their heart, The Lord will not do good, neither will he do evil. Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation. They shall also build houses, but not inhabit them. They shall plant vineyards, but not drink the wine thereof. The great day of the Lord is near. It is near, and hasted greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. That day is the day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of the trumpet and alarm against the fenced cities and against the high towers. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord. And their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. So, yun po mga kapatid, mga kaibigan. No? I believe it is in chapter 1, no? Sa binasa natin, it talks about the coming of the Lord. No? At pinapasadahan ko lang itong 2 3 also. No? Basa ko na to, but dito sa 1, sa binasa natin kanina, so ito ang pinarating na Panginoon kay prophet si Panaya, no? So, I will utterly consume all things from off the land, saith the Lord. So, yun nga, wawasakin niya lahat ng mga bagay, lahat dito sa mundo, no? And so this is about His coming po, mga kapatid at mga kaibigan. Matagal na panahon na to. Before Christ pa to eh. Wala pa ang Panginoon, hindi pa pumarito ang Panginoon before the days of the prophet Zephaniah. So, mula noon pa, na pinakita na ng Panginoon sa kanyang mga servants, the prophets, the holy prophets, no? Kung anong gagawin niya in these last days sa kanyang pagbabalik, no? So, pati dito sa 3, wawasakin niya lahat, no? I will consume man and beast, no? Tao, mga hayop, I will consume the fowls of the heaven, pati yung mga ibon, lahat mga lumilipad, no? And the fishes of the sea, pati yung mga nasa dagat, and the stumbling blocks with the wicked, at yung mga ano ba tong mga nakakatisod, no? Mga nakakatisod, mga panto ng mga kasamaan ano ang tawag dito? Mga ginagamit ng mga taong masasama, no? The stumbling blocks. Okay. Yan ang mga devices ng mga masasama, no? Wawasakin din ng Panginoon yan kung anong mga devices nila, no? Kasi napakaraming devices ng mga wicked eh. Upang maghasik ng lagim, no? But the time will come that lahat ng yun ay wawasakin ng Panginoon. Also, I will cut off man from off the land, saith the Lord. Pati yung tao nga, no? So, wawasakin lahat ng Panginoon. I will also stretch out mine hand upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem. All the inhabitants of Jerusalem daw po, kapatid, mga kaibigan, no? And will cut off the remnant of Baal. So, itong si Baal, ito yung Diyos ng mga I believe this is the gods of the Philistines, if I'm not mistaken, but this is equal si Baal sa Diyos naman ng mga Grigo na si Zeus, no? And yun nga, ang mga naniniwala sa mga Diyos ay
mawawasak sila, no? And the name of the Chimerims with the priest, pati yung mga pari, no? And them that worship the host of the heaven upon the housetops. The host of heavens are the stars, the moon, the sun. So, kahit na sino na, yun nga, nag-worship doon, ay kasama na mawawasakin ng Panginoon, no? And them that worship and them that worship and that swear by the name by the Lord. Pati yung mga nanunumpa by the Lord, oo. Kasi ayaw talaga ng Panginoon na manumpa tayo eh. May sinabi sa Old Testament na swear not, no? Hindi tayo dapat mag-swear, no? Kasi sa Old Testament mag-swear sila dapat, kung mag-swear sila dapat gawin. But since hindi naman nila nagagawa, so yung pumarito si Jesus, he made new commandment na wag na tayong mag-swear, no? Hindi tayo mag-swear. Swear not, sabi ng Panginoon, no? But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne. So, dito din si Apostle James, sinabi niya din, no? But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. So, yun nga mga kapatid at mga kaibigan, no? We should not swear, no? Wawasakin tayo ng Panginoon kung marami tayong swearing, no? Marami tayong panunumpa. Kung manunumpa tayo talaga, mawawasak talaga tayo. Yan ang sinabi ng Panginoon. And that's where by Malcolm. So, just na naman, I believe si Malcolm, just din to eh. And them that are turned back from the Lord, ay yung mga tao naman na nakakilala na kay Lord, tapos tumalikod, no? So, kasama sila na mawawasak. And those that have not sought the Lord, so pati yung mga hindi talaga naghahanap sa Panginoon, hindi kumikilala sa Panginoon, no? Nor inquired for Him, no? Hindi yung mga hindi naghahanap sa Panginoon, hindi kumikilala sa Panginoon, or hindi lumalapit sa Kanya, hindi nagtatanong sa Kanya, mawawasak din sila. Okay? Ito po ang sinabi ng scriptures, ng kapatid mo kaibigan. Hold thy peace at the presence of the Lord thy God. So, tayo naman na naniniwala, let's hold thy peace. Let's hold our peace. No? For the day of the Lord is at hand. For the Lord had prepared a sacrifice, He had bid His guest. So, yun nga, inimbitahan ang lahat, no? Inimbitahan ang lahat nung pumarito si Jesus at yung may mga disciples siya. By the time of the apostles and yung mga na-scattered na mga mananampalataya na yun. Noon, they were able to reach even the uttermost part of the earth, no? During their time. So, and before magbalik si Jesus, the gospel shall be preached to the whole world. So, that's kuan po mga kapatid at mga kaibigan, also that's part of this prophecy, no, na iniimbitahan ng Panginoon ang lahat. But yun nga, hindi lahat ng inibitahan ay makapasok, no, kasi nga yung by the time na nag-umpisa na ang kainan, sa kasalan, na pumunta na ang mga inimbitahan, ay hanapin natin. May dumalo, no, na hindi nakasuot ng white garment. So, saan ba yun banda, no? Saan nga yun banda siya? Yung nandun siya sa kasalan, tapos yung sinuot niya ay hindi nakita siya ng Panginoon, na ang suot niya ay hindi. Saan nga yun banda? Sa marriage supper ba na may nakita ang na isa na saan nga yun banda, ha? Limutan ko. Oo, yung may isa ba na dumalo tapos nakita ng saan nga yun banda? Lucas ba yun? Kasi kinast out yun siya sa outer darkness eh.
Saan yung banda? Minimutan ko na. Research nga dyan. Kita mo siya. Garment yata yun eh. Garment. Yung garment niya ay hindi. Kuan. Hindi yung sa pangkasala na yun. Saan ba yun banda? Kalimutan ko eh. Hindi mo nakita. Matthew 18 ba to? Hindi mo nakita. Ako na lang. Dito sa Matthew 22. Dito pala. So, dito nga, no? Jesus answered, nag-speak si Jesus ng parables dito, no? Sa Matthew 22. The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. No? And yun nga, dito sa 3, sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. So, ayaw pumunta, no? Kanya-kanyang rason. At dito naman sa 4, again, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner. My oxen, my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But ayaw pa din nila, no? But they made light of it, and they went their ways, one to his farm, another to his merchandise. So, naalala ko noon na nagbibigay kami ng mga babasahin ni Mrs. ko, no? Ayaw tumanggap ng iba kay ang rason ng isa kay naalala mo yun isa na may puntahan pa daw siya ng business niya, no? Tapos yung trucks natin busy daw siya. Oh. Parang dito ba na sila may kanya-kanya lang sila na reason bakit hindi. Tapos naalala ko kasi yung trucks natin noon may kuan pa yun eh, kung may invitation pa yun sa marriage supper yung dalam kumbira sa kasal, di ba, sa Bisaya. Oo. No, yun. May invitation yun eh, sa marriage supper of the Lamb. But yun nga, ganito lang din nangyari, no. Maraming rason mga tao ang akit ayaw natanggapin. And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. So, ang remnant, ito yung mga Jew, no? Pinadalhan sa mga propeta ng Panginoon in their time, even the Lord himself, even the apostles, but yun nga, pangit ang pakikitungo nila. Pinatay pa nila ang mga servants ng Panginoon, the prophets, and the apostles. But when the king heard thereof, he was wroth. And so nagalit nga, no, ang Diyos, no? He is the king, the Lord. And he was wroth, no? And he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. So yun nga nangyari sa kanila, no? Maraming beses nila inatake una sa panahon noon ng mga Babylonians, no? They were conquered by the Babylonians and also by the Romans, no? They were under the Roman rule. So yun nga kasi ayaw tanggapin ang mga alagad ng Panginoon. Then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. So mga Jew, they were not worthy. So ito ang sinabi, no? Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So kahit sino na, no, na makita nila ay pinaimbitahan na dumalo sa kasalan, sa kainan, sa kasalan, no? Sa handaan para sa kasal, no? So those servants went out into the highways, so mga sinugo ng Panginoon, pumunta sila kung saan, gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. So yun nga, may dumalo doon, tapos yung damit niya, hindi naman sa pang kasalan, hindi naman sa pangkuan na yun, sa ang tawag dito, sa okasyon na yun. So, sinabihan siya,
ng hari, no, na nagpaimbita na nagkuan sa handaan. Sabihan sa no, "Hi, said unto them, friend, kaibigan, bakit ka kapunta rito, no, na hindi mo man sinuot ang damit para sa okasyon, para sa kasalan?" And he was speechless. Wala siyang may sagot. Then said the king to the servants, "Bind him, hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen." So yun mga kapatid at mga kaibigan, no? This is connected dito sa binasa natin, no? So, yun nga, inimbitahan ng Panginoon dito sa 7. He had bid his guests, but many are called. Marami ang tinawag, pero kunti lang mapili. "It shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the king's children, and all such are clothed with strange apparel." No? So, princess, ito yung kung sa panahon natin ngayon, ito yung mga senators, no? Mga rulers ba? Governors, yan, mga presidents. So, the time will come na ipunish din sila ni Lord, no? None shall escape. And the king's children, pati nga yung mga hari, no? And all such are clothed with strange apparel. So, strange apparel. What is strange apparel? I believe strange apparel yung lalaki, magsuot ka ng babae. That's very strange. Babae ka, magsuot ka ng panlalaki. That's very strange, no? Tao ka, magsuot ka ng panghayop, no? So yun nga, no, nangyari niya sa Japan na gumastos siya ng ilan na napakalaking amount ng pera, no? Napakalaking halaga ng pera para lang parang maging hayop siya, parang maging aso na siya, no? Ganun nangyayari sa panahon natin, no? So, gumagawa niya noon ay kasamang paparusahan ng Panginoon. Marami paparusahan ng Panginoon. In the same day also will I punish all those that live on the threshold. So what is the threshold? What is threshold, Isha? Do you know what is threshold, Isha? So let's look. Threshold. What is threshold? Parang Look also. Strip of wood, metal, or stone forming the bottom of a doorway. pintuan man na. Across entering a house room. Doorway yung sila? Doorway, the place or point of entering, beginning at Entrance. entrance. Okay. So, all those that leap the threshold, no? So, that leap, so I believe ito yung mga hindi dumadaan sa pintuan, no? Entrance ng threshold, entrance of the door. So, ito yung sinabi ng Panginoon, no, na dito sa John chapter 10, na hindi dumaan sa pintuan. Since Jesus is the door, He is the entrance. Ito yung may mga threshold, I believe. This is connected here na basta hanapin ko muna mga kapatid ko, kaibigan, no? Saan may yung sinabi niya, I am the door. So, sa John yun. Dito lang pa lang. Pinuntahan ko na kanina. So, verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. So yun nga, no? Thief and a robber kasi yan. Hindi dumaan kay Lord, tapos gustong pumasok sa anong tawag dito? Kawan sa kawan o sa kanyang kaharian, no? Sa church, gusto na
sa body of Christ, or gustong papalapit sa Panginoon, sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, gusto sila makapasok, ngunit hindi naman sila dumadaan sa pintuan na si Jesus Christ, so they leap, no? Kung baga ngayon, sa panahon natin ngayon, they believe in another gospel, a counterfeit gospel. They believe na maligtas sila without repentance. They believe that they can enter kingdom of heaven without obedience. So that's what I believe, na they leap the threshold, no? Hindi sila dumaan sa pintuan na si Jesus Christ, because Jesus Christ, he preaches repentance, okay, and we cannot come to him without repentance, no? John the Baptist preaches repentance. Jesus Christ preaches repentance. The Apostle Paul, the Apostle Peter, mga apostles, no, ng Panginoon, they preach repentance. So we cannot believe the Lord if we would not repent. That's the first commandment. When Jesus started preaching, he preached repentance. He said, repent and believe the gospel. In Mark chapter 1, verse 15 yata, kung hindi ko nagkamali, no? So, okay, no? The time is fulfilled. So, ito yun, no? Repent ye and believe the gospel. Nauna ang repentance, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi ngayon, iba na ngayon, i-believe na ang mauna eh. Naglip tayo, no? Hindi tayo dumaan sa pamamaraan ng Panginoon, no? Kasi ang Panginoon hindi detail in every small detail sa lahat ng mga sinasabi o ginagawa niya, detalyado talaga yan, mga kapatid o kaibigan eh. Bakit nauna ang repent? Okay? So, di pwede na mauna ang belief, kasi ang Panginoon, inuna niya talaga sinabi ang mag-repent. Since ngayon, marami ang naniniwala na maligtas ka, no? Basta maniwala ka lang. So, you're leaping the threshold sa entrance. Pumasok ka sa bahay na hindi ka dumaan sa entrance, ibang daanan ang dinaanan mo. So that's robbery. That's a thief, no? Si Jesus ang way, hindi ka dumadaan sa kanyang pamamaraan. So you're a thief, you're a robber. Kung hindi ka sumusunod sa pamamaraan ng Panginoon, His way is repent first, then believe the gospel. Acknowledge first your sin. Okay? Acknowledge your sin, strive to try to forsake those sins, and have faith in the gospel, which has the power, no, to set you free from your sins. So that's how it works, no, sa pamamaraan po ng Panginoon. At natapos noon, karoon tayo ng faith sa Kanya, sa Kanyang Ebanghelyo, then we should obey. Kasi po, patay naman po ang pananampalataya kung walang gawa, no? Sa sinabi ni Apostle James in chapter 2. So we should obey. Kasi po, pag sabihin natin na nagsisisi tayo, nananampalataya, wala naman tayong obedience, how can we have eternal life? Because eternal life is only given to them that obey Him. It's only given to them that obey Him. In Hebrews chapter 5, if I'm not mistaken. So we will see here. Sorry mga kapatid, mga kaibigan, na hindi ko maalala ang exact niya na kung saan banda yun sa Hebrews na, no? Hebrews chapter 5 verse 9 lang pala, no? Nandun din pala, binuksan ko kanina. So, Jesus po, no? He, and being made perfect, Jesus became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. So, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan if we obey Him. Okay po, mga kapatid at kaibigan, na hopefully po na okay. Excuse me. So, hopefully po, mga kapatid at kaibigan, hindi tayo mag-leap, no? Mag-shortcut sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo dumaan sa shortcut. Hindi tayo mag-leap, hindi tayo magtalon, na hindi tayo dumaan sa entrance o sa pintuan, which is the Lord Jesus Christ.
akyat lang tayo, no? No, hindi pa pwede yan. Kailangan natin dumaan sa way ng Panginoon. Sumunod sa tayo sa kanyang pamamaraan. Kailangan natin magsisi, manampalataya, at gumawa. Sumunod sa kanyang kalooban, mga kapatid at kaibigan. Because if we don't, so kasama tayo na ma-consume. Kasama tayo na, ano itong consume, no? Yun nga, consume, I believe, sa Tagalog. Hindi ko makuhaan kung ano to sa Tagalog. What's the word for this in Tagalog? So we will search na lang po. But consume is to destroy. Same is to destroy, I believe. Ubusin para mga kapatid mo, kaibigan, no? So, yun. Ubus lahat ng gumagawa niya, no? Ng kasamaan, mga hindi naghanap sa Panginoon, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tumadaan sa ibang pintuan. So, sa akin lahat nila ng Panginoon. Sana ba yun? Yung kanina, no? Okay, dito sa 10, it shall come to pass in that day, saith the Lord, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills. So, that day, no, sa pagdating ng Panginoon, there shall be the noise of a cry from the fish gate. So, mag-iyakan mga tao, no? Palingki siguro itong mga kapatid, kaibigan. Fish gate, eh. And an howling from the second, and a great crashing from the hills. So, mga hills, no? Mga bundok. Yun. Makuha niya tayo lahat. Mawasak, bastang magunaw ang mundo, kapatid, kaibigan, pagbalik ng Panginoon. So, wherefore, how ye inhabitants of Maktesh? Umiyak tayo, no? Kailangan natin umiyak. So, for all the merchant people are cut down. Merchant, to yung pagninegosyo. All they that bear silver are cut off. So, bear silver. Ano to? Mag-iimbak na mga kayamanan. I believe, no? It shall come to pass at the time that I will search Jerusalem with candles. So, yun. Mga kapatid at mga kaibigan, no? Ano talaga tayo ng Panginoon? Search talaga tayo ng Panginoon bawat isa sa atin, no? With candles pa. So, mga kwanto na pagkuha niya sa atin, no? Ang tawag dito, I believe this is, kunin talaga tayo ng Panginoon. Anong tawag dito? Hindi ko mabigkas in Tagalog, eh. But He will, susubukin na tayo kung tayo sa Kanya ba talaga, no? So, with candles, anong tawag dito? Anong tawag ba dito, eh? Hindi ko ito masabi sa Tagalog, ha? But He will search us carefully kung tayo ba ito may tunay na pananampalataya sa Kanya. And punish the man that are settled on their lease. So, ipunish niya din ang mga tao na settled, no? Na kampante na sa or nagpapatuloy na lang sa kanilang mga I believe the lease are, ito yung mga kahinaan siguro ito mga kapatid, kaibigan, no? Or mga kasalanan. Ano ba ito sa Tagalog? Hindi ko mahanap exactly kung anong kanya. But I believe this lease is yung mga kahinaan mo. Kung papatuloy ka na lang dyan sa mga kahinaan mo, mga pagkakamali mo, kasama ka din na ma-punish ng Panginoon, no? Let's say in their heart, the Lord will not do good, neither will He do evil. So, sabihin kapag ang tao naman ay gumagawa ng kasamaan, tapos sabihin niya, wala namang gagawin ng Panginoon sa akin, okay lang ako. Kahit anong gagawin ko, so patay ka. On the day of the coming of the Lord,
patay ka talaga, kapatid at kaibigan. May masama talaga mangyayari sa iyo. Therefore, their goods shall become a booty. So, a booty is, I believe, ito ay maging spoil, no? Kung anong meron sa iyo, mawawala sa iyo yan. And their houses a desolation. Sa mga bahay nila, hindi matirahan. They shall also build houses. Sila ay magpapagawa ng mga bahay, but not inhabit them. Ngunit hindi nila matirhan. Ito mangyayari, no, in these last days. Mga tao, panay paggagawa ng mga bahay, pero wala naman, hindi nila mawawasak din naman, hindi nila matirhan yan. Mawawasak din yan sa pagdating ng Panginoon. And they shall plant vineyards, so magnegosyo ang mga tao, no, ng mga kung ano-ano farm, pero but hindi nila kuan ang mga bunga, no, but not drink the wine thereof. So hindi nila magagamit ang mga bunga sa kanilang mga ang tawag dito, sa kanilang mga farm. Sa pagdating ng Panginoon, hindi na maging walang kabuluhan ang lahat, dahil nga wawasakin ang lahat ng Panginoon. So the great day of the Lord is near, it is near, and He said greatly. So nalalapit na talaga, at ito'y nagmamadali pa, no? So at ang araw na yun, even the voice of the day of the Lord. So sa araw na yun, the mighty man shall cry there bitterly. Yung mga mighty men, mga malalakas, yung mga kilalang mga tao, no? Iiyak sila sa time na yun. So it is also written in Revelation chapter 1, no? Pagdating ng Panginoon, siya makikita sa lahat, no? Pati yung mga namatay na. Kikita siya ng lahat, no? At yun nga, iiyak ang lahat. By the time na magbalik ng Panginoon, iiyak ang lahat. Kahit na sino pa, hari, mga presidente, pagdating ng Panginoon, iiyak, luluhod. Dahil sa takot, mga kapatid, kaibigan, dahil sa pagbalik ng Panginoon, puno talaga siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian. Yan nangyayari. Kaya maraming mag-iyakan kasi ang nangyayari ngayon, ang Panginoon ay pinagtatawanan ng karamihan. Binabaliwala lang ng karamihan. Kinagagalitan ng karamihan. So, pero pagbalik niya, grabe ang mangyayari. Kaya iiyak ang mga tao, no? Yung mga kilalang mga tao, yung mga sikat na mga tao dito sa mundo, yung mga malalakas na mga tao, mga athlete, mga hari, mga mayayaman, iyak silang lahat sa pagdating ng Panginoon. That day is a day of wrath. So, ang araw ng Panginoon ay puno ng puot. A day of trouble and distress. A day of wasteness and desolation. A day of darkness and gloominess. Kung magkakagulo, no, mga tao, no? And wasteness and desolation, maging walang kabuluhan ang lahat. Ito'y napakadilim, no? Madilim ang araw ng Panginoon. And gloominess, a day of clouds. So, maraming mga clouds and thick darkness. So, yun nga, napakadilim. Day of the trumpet and alarm. So, ito ay araw ng may alarma talaga ang lahat, no? Maalalaman talaga ng lahat ng araw ng Panginoon. So, alarm against the fenced cities and against the high towers, and I will bring distress upon men. Yun nga, no? Magkaguliyang kung sa Bisaya pa. Makuan talaga ang mga tao. Magkakagulo talaga ang mga tao. At lalakad sila, they shall walk like blind men. Sila lalakad na para mga bulag because they have sinned against the Lord dahil sa kasalanan. Dahil sila nagkakasala, gumagawa ng kasalanan sa harap ng Panginoon. Dahil doon, their blood shall be poured out as dust and their flesh as the dung. So yun, mawawasak talaga ang mga tao na gumagawa ng kasalanan, no? At ito ang mangyayari sa kanila, hindi makapagligtas kanila ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga gold, kanilang mga silver. Neither shall their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. Hindi talaga wala talagang kabuluhan kung anong meron ka ngayon. Kasi pagdating ng Panginoon, hindi talaga makapagligtas sa iyo yan. Sa puot ng Panginoon kung anong meron ka ngayon. But the whole land shall be devoured by the fire of His jealousy.
Di ang buong mundo, yun nga ay mawawasak sa apoy ng jealous ng Panginoon sa kanyang, ano ba tong jealous Tagalog? Jealousy o pagsisilos? Ano ba tong, abuguhin ba din yan? Bisaya, abuguhin. So, yun nga, alam nyo na, so, yun nga, no, dahil he is a jealous God, so, pagbabalik niya, Siloso. silos, sa, pag mawawasakin niya ang lahat dahil sa apoy. Panluhuin mo. We shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. So, yun ang judgment ng Panginoon, no? Mga kapatid at mga kaibigan. But dito sa chapter 2, may mensahe siya upang hindi tayo masama doon sa kanyang puot, no? Excuse me. So, bago ako hindi ko nabasahin lahat mga kapatid kaibigan, na masyado na itong mahaba hanggang sa 3. So, dito na ako banda sa naalala ko na message niya na upang hindi tayo masama sa puot ng Panginoon. Hanggang dito lang ako, no? I believe dito sa 3, hanggang 3 lang yan. Zephaniah chapter 2 verse 1 to 3, hanggang dyan lang. At kayo lang mag-continue kung gusto nyo i-continue hanggang chapter 3 kung hanggang gusto nyo tapusin itong book of Zephaniah. But ito ngayon ay hanggang sa dito lang ako sa 3. So ito yung gagawin natin para hindi tayo masama sa puot ng Panginoon, upang hindi tayo ma-perish, no? Hindi tayo mawasak sama sa mga masasamang tao. So itong gawin natin. So gather yourselves together, yea, gather together, O nation, not desired. So ikaw na tao na hindi ka minamahal ng mga tao dito sa mundo, so lumapit ka sa Panginoon. Before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the fierce anger of the Lord come upon you. Lumapit tayo sa Panginoon habang wala pang panahon na yun na ibuhos niya ang kanyang puot. Lumapit na tayo sa kanya, mga kapatid at mga kaibigan. No? Before the Lord's anger come upon you, bago niya pa ibuhos sa atin ang kanyang puot dito sa mundo, bago niya ibuhos, bago siya maghiganti, lumapit na tayo sa kanya. Hindi natin hintayin na tsaka pa tayo lalapit sa kanya kung nandito na siya. Kasi pagbalik niya, mga kapatid at kaibigan, wala na talagang pag-asa yun. Judgment day na yun, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ngayon ang panahon na tayo ay lumapit sa Panginoon. So dito, seek ye the Lord, hanapin ninyo ang Panginoon, all ye meek of the earth, kayong mga makapagkumbaba, which have brought His judgment, na kayong mga gumagawa sa kanyang paghuhukom, in Tagalog, no? Okay, sa kayong nag-exercise, no? Itong siya na sa buhay ninyo ang judgment ng Panginoon, na-judge nyo ang inyong mga sarili o ang inyong mga kapatid sa pananampalataya. Kung may judgment dyan sa inyong mga sarili at sa inyong sa inyong pagtitipon, so gusto ng Panginoon yan. Yan ang gusto ng Panginoon, no? Seek righteousness, kung inyong hinahanap, inanais ang kanyang katarungan, ang kanyang pagkamakumbaba, kanyang pagpapakumbaba, seek meekness, kung inyong ninanais yan, ito ang mangyayari. It may be, ye shall be hid in the day of the Lord's anger. No? Maaari na hindi ka maisama. Okay? Sa araw na ibuhos ng Panginoong kanyang puot dito sa mundo. So, ito ang dapat natin gawin, mga kapatid, kaibigan. Hanapin natin ang Panginoon. It is also connected in the book of Isaiah, no? Seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. So, saan ba yan? Chapter 55? Isaiah chapter 55, I believe. So, itong gagawin natin dapat, mga kapatid, kaibigan, magpakumbaba tayo sa Panginoon, magmakaawa tayo, umiyak tayo sa Panginoon, mingi tayo ng kapatawaran, ating mga kasalanan, no? Magsisi tayo. Saan ba yung banda? Seek the Lord. Seek the Lord. May kanta. He may be found, while He may be found. Call upon Him while He is near. So, dito sa Isaiah 55, 6-7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord,
and he will have mercy on him unto our God, for he will abundantly pardon. So ito ang gagawin natin mga kapatid, mga kaibigan. So hanapin natin Panginoon, bumalik tayo sa Kanya, tumawag tayo sa Kanya, no? Makaawa tayo sa Kanya. Dahil tayo ay Kanyang bigyan ng patawaran. So hanggang dyan na lang ang meditation natin sa ang may share ko sa inyo mga kapatid kaibigan sa Old Testament, and pasadahan natin din itong sa 3 John chapter 1, no? So ito yung sinabi ni Apostle John the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. So ito ang ninanais ni Apostle John sa kapatid elder na turing to the elder unto the well-beloved Gaius, no? So ito yung ninais niya sa kanya na naway magkaroon siya ng gandang kalusugan, even as thy soul prospereth. For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee. So yun nga na nasiyahan, no? Nagalak si Apostle John nung may pumunta sa kanya na kapatid sa pananampalataya at nagpapatotoo sa katotohanan na kay Gaius, no? So kuan si Apostle John nun, nagalak siya na ang kanyang kapatid sa pananampalataya ay nasa kanyang katotohanan, at hindi lang nasa kanya kundi ito'y kanya ding nilalakaran, no? Even as thou walkest in the truth, ito'y kanyang sinusunod, ito'y kanyang ginagawa. Yun nga, walang ibang bagay na makakapagbigay sa kanya ng kagalakan o kasiyahan, kundi makita niya ang kanyang mga kapatid o mga anak sa pananampalataya na lumalakad sa katotohanan, which is the word of God, no? I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So, yan po ang joy ng mga apostles noon. Si Paul din ganyan din ang heart niya eh. So, since one spirit po yan eh, isang spirito lang yan. So, ganon din po si Apostle John. Nagagalak siya, masaya siya pag makita niyang kanyang mga anak sa pananampalataya na naglakad sa katotohanan, no? And I do not compare myself with these people, these apostles. They are too great, no? They have seen the Lord. They have wrought many wonderful things, miracles. So I would not compare myself unto them, no? Malayo tayo sa kanila. But nevertheless, ito din ang nagpapasaya sa akin, no? Na makita ko ang mga bumibigkas sa pangalan ng Panginoon, na sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Masaya din ako pag makita ko na ganyan, no? Pati yung mga na-share natin sa word ni Lord, no? Na masaya ako pag nakita ko sila na sinusunod nila ang salita ng Panginoon. But pag makita ko na hindi nila ito sinusunod, nagdi-disobey sila, so malungkot din, no? Nakakalungkot din. So ito na sinabi niya sa 5, i-continue natin. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Okay. So I think si Gaius pa din ang kanyang ibig sabihin dito, no? So si Gaius ay gumawa ng mabuti sa kapatiran at kahit sa mga strangers, sa mga hindi niya kilala, which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Okay. Because that for his name's sake they went forth
taking nothing of the Gentiles. Wherefore, we therefore ought to receive such, that we might be fellow helpers to the truth. Okay. Because that for his name's sake, they went forth taking nothing of the Gentiles. So yun nga, no, malakad ito sila noon na hindi tumatanggap ng kung ano-ano sa mga hindi mananampalataya, the Gentiles, no. We therefore ought to receive such, that we might be fellow helpers to the truth. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receive us not. Oh, yun ang nangyari doon, no? Hindi sila tinanggap ni Diotrephes. Okay. So, Diotrephes, believe naging kapatid niya din, naging believer din to, pero might be, no, na bumalik to sa mga kasamaan, at hindi niya na tinanggap sila ng mga alagad ng Panginoon, sila Apostle John. Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth. So, yun nga, hindi kakalimutan ni John, no? Even the Apostle Paul, hindi niya kinakalimutan ang mga gumawa sa kanya ng masama, eh. Pero that does not mean na hindi niya sila pinapatawad, no? Pero, yun nga, hindi natin pwede na basta-basta na lang na palampasin ang kanilang mga ginagawa ng mga masasama, lalo nang wala silang mga pagsisisi, no? Kasi sinabi ng Panginoon, if he repents, forgive him, eh. So, conditional po yan, eh. So, kung hindi sila magsisi, hindi sila umaamin sa kanilang mga pagkakamali, so we should not receive them in our houses. We should not have fellowship with them, no, kung hindi naman sila nagsisisi. Okay? So ito din ang ginawa ng mga apostles noon. If I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words. Oh, ito po si Diotrephes, hindi lang niya ang kanyang ginawa, hindi lang yung hindi niya pinatuloy ang sila Apostle John, kundi may marami pa siyang mga sinabi na mga masasama laban sa kanila, no, sa mga apostles. And not content therewith, so hindi siya makontento kung parami ang kanyang mga sinasabi. Neither that he himself received the brethren, and forbideth them that would, and casted them out of the church. So matindi to, no, si Diotrephes, no. So hindi lang ang kanya ginawa ay hindi lang kay yung tinakwil niya o hindi niya tinanggap ang mga apostles, kundi yung naisan tumanggap sa kanila ay pinagbawalan niya pa na kung niyo silang tanggapin, wag niyo silang patuloyin, sinabihan niya pa ng ganon. So matindi pala to si Diotrephes, mga kapatid at mga kaibigan, no? So naninira siguro to, no, sa mga apostles, mga servants ni Lord. So hindi kakalimutan ni Apostle John ang kanyang mga ginagawa. Okay? Beloved, follow not that which is evil. So wag mo sundin yun. Wag niyo sundin ang ginagawa ni Diotrephes, no, na tumatakwil o ayaw tumanggap sa alagad ng Panginoon. Wag niyo sundin yan. Wag niyo sundin. So si Diotrephes, I believe, kuan dito siya, bunga din to ng paglibor ng mga apostles, no. But dumating ang panahon na yun nga, kagaya ni Apostle Paul, yung mga binahagian niya, nakatuto sila sa pamamagitan ni Apostle Paul, no. Ngunit nung dumating ang time na may natutunan na sila, nag-against na sila kay Apostle Paul, even all that is in Asia. Marami sila, eh. At marami pa nga ding pinangalanan si Paul nun. So, ganoon din kay Apostle John, no? Ganoon din ang nangyari, no? Yung mga salibor nila, yung mga binabagian nila. Mating din ang time na ginawan sila ng masama. Pero, so, sa time natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, kung may ginamit si Lord sa buhay ninyo, in which
lumago ang inyong mga pananampalataya in which may mga natutunan kayo, no? So, huwag ninyo silang gawa ng masama. Huwag ninyo sundin ang ginawa ni Diotrephes na in which sila si Dima, sino pa yun? Alexander, yung mga pinangalanan ni Apostle Paul na natuto sila sa pamamagitan ng mga apostol sa mga alagad ng Panginoon, ngunit nung sila'y natuto na, ang ginamit ng Panginoon na sila'y matuto ay kanilang ginawa ng masama. So wag nyong sundin yan, kapatid at mga kaibigan. Kung may ginamit si Lord na tao upang kayo'y matuto, upang kayo'y lumago, no? Upang kayo'y makagawa sa kung ano pinapagawa ni Lord, kung may ginamit siya na tao dahil para doon, ay huwag niyong gawa ng masama ang taong yun. Okay? Huwag niyong sundin sila si Diotrephes o sila si Dimas, Alexander, sino pa yung mga pinangalanan ni Paul, no? Na nag-against sa kanya matapos niyang binahagian, matapos nilang matuto kay Paul, no? Ginawa nila ng masama si Paul. So huwag ninyong sundin yan. Ito ang sabi ni Apostle John, follow not that which is evil. Hindi sundin nyo, but that which is good. Hindi yung mabuti. Yun yung sundin natin. He that doeth good is of God, but he that doeth evil had not seen God. It's okay? So, kung gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, pero kung gumagawa ng kasamaan ay hindi sa Diyos. Demetrius had good report of all men and of the truth itself. So, ito si Demetrius naman ay buti naman ng balita patungkol sa kanya. Siya mabuti, no? Siya gumagawa ng mabuti and of the truth itself, yea, and we also bear record, and ye know that our record is true. I had many things to write. Marami pa akong maisusulat, but I will not with ink and pen write unto thee. Ngunit hindi ko na isusulat, but at trust I shall shortly see thee. Kundi aking pinaniniwalaan na makikita ko kayo. No? And we shall speak face to face. At doon ko na sasabihin kung anong gusto kong sabihin, hindi ko na isulat. I believe ito yung ibig sabihin ni Apostle John. So, peace be to thee, our friends salute thee, greet the friends by name. Okay. Hanggang doon na lang mga kapatid at mga kaibigan, no? Itong meditation natin. So, but once again, let's do good, not evil. No? Kung may ginamit si Lord na tao upang tayo matuto, upang tayo lumago, huwag natin nagawa ng masama, huwag nating sabihan ng masama. No? Tanggapin natin, huwag natin silang itakwil. No? Huwag tayong makuha sa kanila, ang tawag dito, huwag tayong ma-insecure or ma-threatened na kung ano-anong isipin natin laban sa taong yan. Huwag. It's evil po, mga kapatid at mga kaibigan, na mag-isip tayo ng masama sa kapwa natin. Ma-insecure tayo, that's envy. So, it's evil. At kung mayroon yan sa heart natin, it's not of God. Hindi natin nakikita ang Panginoon. Hindi natin makikita. So, actually, yan din ang nasa notes ko patungkol dyan. Sinulat ko yan sa notes ko. Dito lang kasi ako mag-note sa messenger ko, mga kapatid at kaibigan, sinesend ko. No? So, dito yan sa 2 Timothy 3:14, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So, magpatuloy ka daw sa mga bagay na yung natutunan, no, na may kasiguraduhan. At alamin mo kung sino, no, kung kanino mo natutunan ang mga bagay na yun. And not only na alamin mo, kundi kuanin mo sila. Anong tawag dito? Sundin mo. Okay? Ito yung sinabi ni Apostle Paul. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, yung mga nagpapaalala, nagbibigay babala, no, sa inyo. Kilalanin nyo sila, and to esteem them
very highly in love for their work's sake. What is esteem? So, anong tawag, ano sa Tagalog ang esteem, siya? Respetuhin, ano? Honor, sa ba? Let's see na lang siguro, bi. Yes. I think, kuan mo ba, isipin, palagahan mo siya ba? Isipin mo na kuan talaga siya. Ganyan. So, esteem them very highly in love for their work's sake, no? Okay? And be at peace among yourselves. Okay? So, yun, makakapagbigay ng kuan sa atin yan, kapayapaan. Kung imbis na yung mga ginamit ng Panginoon na magpaalala sa atin, bigay babala, imbis na yung mga ginamit ng Panginoon na pang matuto tayo, yung mga nagle-labor, no? Imbis na anong tawag dito, imbis na ma-insecure tayo sa kanila or ma-threatened tayo sa kanila, pahalagahan natin sila, no? Okay? Mahalin. Esteem din very highly in love. Okay? For their work's sake. Work kasi nila yan eh. Sila yung nagpapaalala, nagbibigay ng mga babala. Trabaho nila yan. Yan ang role nila sa church. Mag-admonish, magbabala. Ano? Admonition is babala yata yan. Magpapaalala. No? So, love them. Love them and be at peace among yourselves. So, yan. Kung hindi natin sila pag-isipan ng masama o hindi natin masamain ng kanilang mga paalala, kanilang mga payo, then we will be at peace. Okay? Also in Hebrews chapter 13, meron din yan eh. I mean, yes, in Hebrews chapter 13, I believe. Hebrews chapter 13. Saan ba yun? Hebrews chapter 13. Verse 7. So, remember them. So, huwag niyong kalimutan, no? Alalahanin niyo sila. Which have the rule over you. Yung mga tao na ginamit ng Panginoon upang kayo'y makagawa. Ruling it's not ruling na utos-utusan ka, kapatid at kaibigan. So, ang pag-rule over ang tao, pag may ginamit ang Panginoon na mag-rule over sa mananampalataya, hindi siya mag-rule na parang hari, no? He will rule as a servant. That's how the servant, ganito po ang pamamaraan ng Panginoon. Ang ruler, ang pinaka-kuan yan. Siya ay servant po, mga kapatid at mga kaibigan, no? Saan banda nga yun? Sinabi ng Panginoon, kung if any of you be great, no? Let magpa-kuan ka, magpa-servant ka. Kung gusto mo na maging kuan, maging mataas. Na maging servant ka. Gani, di ba? Ito ngayon banda. So, yan po ang tao na may authority ng Panginoon na mag-rule. Siya ay hindi mag-rule na parang hari, kundi siya ay servant, no? Mag-serve. Siya ay mag-serve. That's how he will rule. By serving others. Hindi yung mag-rule na para siyang hari, no? He will rule as like a servant, no? And his job is hindi siya magsasalita ng sa kanya-kanya lang, no? Kundi ang kanyang isasalita ay yung mga sinabi lang din ng Panginoon, no? Hindi siya gagawa-gawa ng kanya-kanya lang ng mga utos or mga gimmick sa church. Sa Matthew 21 yun. Matthew 26 to 28. If any among you great, ano yun? Not so shall it be among you, but whosoever will become great among you shall be your minister. Yan, no? Whosoever will be first among you shall be your servant. No, diba? So, sa Matthew 20, ano? Na kung gusto mo maging ruler, gusto mo maging great, ay magpakumbaba ka, maging servant ka. So, yan po ang pamamaraan ng Panginoon, ang mag-rule. He should be as a servant.
But may mga taong, may mga Christians, may mga mananampalataya na ayaw nilang magpa-rule kasi akala nila ang pag-rule ay parang isang hari. Hindi nila alam na ang pag-rule is to become a servant. Kaya may mga Christians na ayaw din nila magpa-rule sa mga ginamit ng Panginoon. Kahit na sila natuto na sa taong yun, ayaw pa din nilang parule. Pero ang salita ng Diyos, nagsasabi sa atin that yun nga, kailangan sundin natin sila. Yung mga tao na ginamit upang lumago ating pananampalataya dito no, sa alalahanin natin sila. Huwag natin silang kalimutan. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Yung mga nakapagbahagi sa inyo sa salita ng Diyos, pagkatapos whose faith follow, pagkatapos ang iyong pananampalataya ay lumago, considering the end of their conversation, i-consider mo ang iyong kanilang mga sinabi. Okay? And also, it is written in 17, obey them. Let have the rule over you. Submit yourselves sa mga tao na ginamit ng Panginoon upang lumago ang iyong pananampalataya. For they watch for your souls. Trabaho nila yan eh. Kung anong sinabi nila, hindi yan sa kanila, kundi sa Panginoon yan. Ginagampanan nila ang kanilang trabaho sa Panginoon na magbantay sa iyong kaluluwa. Kasi sila, magbigay sila ng account as they that must give account. Kasi managot sila sa Panginoon. Panginoon eh. Pag hindi kanila palalahanan, pag hindi kanila pagsabihan, sila ang managot sa Panginoon yan. Hindi nila sinasabi ang mga babala o mga warning dahil may galit sila sa iyo. Sila nagpapaalala, sila sumasaway, sila nagbibigay babala. Hindi sa galit, kundi ito'y sa kanilang pagmamahal, ito'y sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Kasi pag hindi nila gawin yun, sila ang managot sa kaluluwa mo pag mangyayaring masama sa iyo. Kaya sundin mo sila. That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, yun nga no, mga kapatid at mga kaibigan, personally I have experienced this thing, what's written in this passage, no. And I'm not using this no para i-assert yung binigay sa akin na position ni Lord to watch over souls. But na-remember na alala ko lang no na yun nga may mga tao ako nakilala in which out of their own lips they have said na sila ay natuto, sila ay may natutunan, no? Okay? Out of their own lips, sila ay nag-confess na sila ay nakagawa nung nakilala ko sila. Oh, no? Okay? But the time dumating ang panahon na ayaw lang tumanggap ng mga babala. But it might be by the time na nag-confess sila na may natutunan sila, lumagaw ang mga pananampalataya nila, it might be by the time pa lang ay may insecurities na sila. It might be by the time ay may mga na-threatened na sila na agawan ko sila kung anong meron sila, no. But the Lord knows na I have no such intention, no, to anong tawag dito, na kunin or samsamin kung anong hindi sa akin. I have no such intention, no, na mangagaw or kung na anong tawag dito, na kumuha ng mga bagay na hindi akin. So yun nga, nakakalungkot lang dahil I perceive na ang mga tao na yun ay masama nila ang aking mga paalala. It might be they do not know na I'm just doing my job, no, na mag-watch over for their souls. So yun nga, nakakalungkot lang. And if be so na makapakinggan nila itong video na to, I hope na through the
through these scriptures that we are reading, this moment, ay realize nila na may mga pagkakamali din sila, no? I myself, I'm not saying na I'm a perfect man. May mga pagkakamali din ako. And I'm not, hindi ko hinahide yun. I have humbly accepted and repented of those things, no? And I hope na yung mga tao na nakakaalam kung ano mga pagkakamali ko, alam ninyo na nagsisisi ako. I hope kung na kayo, kung alam din niyo yung mga pagkakamali, I hope pagsisihan din ninyo yan. So, hallelujah to the Lamb of God. Hanggang dito na lang ang pagbabahagi ko sa salita ng Diyos ngayon. Kasi parang yung busis ko parang kuwan na. Ang tawag dito? Paus ba? Kasi sa kasigaw sa pagbibinta ng taho, paus minsan ng busis. Papaus minsan ng busis ko, mga kapatid at mga kaibigan, no? Nevertheless, okay lang na mapaus ang busis ko sa paghanap buhay ko, no? As long as hindi tayo maging pabigat sa ibang tao para sa ating mga pangangailangan, as long as hindi tayo maging kahihiyan like sa nangyari sa Cebu, no? I think that was last week na may nahuli doon na pastor daw. Nahuli na nagnakaw. So, aking kahihiyan nun. So, di bali na mapaos ang busis ko sa paghanap buhay. As long as hindi ako magnakaw para sa aking mga pangangailangan. As long as hindi ako maging pabigat sa kapatiran. Noon makamundo pa ako, mapaos din ang busis ko sa kakabidyuki o kakasigaw-sigaw sa pag may disco. Excuse me. So, does not matter kung mapaos tayo ngayon sa pagpagawa ng kung ano ang mabuti. So, hallelujah to the Lamb of God. I hope and pray that this word that I have shared this evening, I hope and pray that these words will benefit to those who will hear. And I hope and pray na kung may nais kayong i-add or i-raise na question, okay? I hope and pray na dito sa comment section, no, isulat nyo lang dyan. I will read it and will consider the matter. So, once again, I hope and pray na makatulong itong salita ng Diyos na binabahagi ko ngayon. And I hope and pray na may mga makapakinig nito na mas magseryoso na kay Lord, no? And not only the hearers, no? I myself, no? Palagi ko din pinagsasabihan ang sarili ko na dapat maging seryoso kay Lord. Na mag-strive tayo na masunod ang kanyang kalooban. So, hallelujah to the Lamb of God. So, sa lahat sa ulit, no, sa lahat ng mga makapakinig nito, especially the believers, those that have a repentant heart, sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. My greetings, my prayers are still the same. Grace and peace and the love of God be with us all in Jesus' mighty name.